Okay, ka-chicken farming, ginather ko lahat ng mga tanong patungkol sa kulay ng shell ng itlog ng manok. At sasagutin ko lahat dito sa video na ito. So yung pinakaunang tanong, hindi ko na-take note kung kanino galing kasi mabilisan ko lang sinerch ito dun sa mga unanswered comments ko a few days ago. At tinake note ko na lang sa cellphone ko. But anyway, hindi ko man ma-attribute kung kanino galing. Ang importante ay masasagot ko yung mga tanong ninyo. Ano? So, ito. Una, paano daw nagiging brown ang itlog ng Rhode Island Red at saka ng Black Australorp? No? Paano nagiging brown? Ang responsible po dyan sa kulay ng shell ng ating mga alagang manok ay yung tinatawag nating pigmentation or pigment. Pagdating sa mga brown eggers, no, mga Rhode Island Red, Black Australorp, Barred Plymouth Rock, Decal Brown, yung pigment na ang pangalan ay protoporphyrin, no? Protoporphyrin IX. Matatandaan ko ba yung inaral ko noon? Yeah. Protoporphyrin IX or protoporphyrin 9 kung Roman numeral yung itatranslate yung IX, ano? Yun ang pigment na nakakapagpa-brown sa shell ng Rhode Island Red, Black Australorp, Barred Plymouth Rock at ng Decal Brown. Kapag mas nagiging matingkad ang pagkaka-brown ng shell, ibig sabihin mas tumataas yung level ng protoporphyrin IX na pigment doon sa shell ng itlog ng manok. Now, may mga manok ako dito na hindi brown, kundi blue-green or green ang itlog niya. No? Ito yung mga Ameraucana. May mga Ameraucana ako, di ba? Pinopost ko naman yan ilang taon na nakakaraan. Yung pigment na responsible dun sa ganong kulay, green o kaya blue-green, ay yung tinatawag nating biliverdin na pigment. Biliverdin. Yan ang pangalan ng pigment na yon. Yung mga white egger, kagaya ng ano ba yung mga manok ko ditong white egger, o yung mga yung mga Cub 500, mga 45 days na tinatawag natin na nangingitlog, kaya yung white lowman, no? Decal white, yan. Meron din silang protoporphyrin IX, pero wala siyang capacity na magdeposition or magdeposit ng pigment doon sa shell ng itlog ng mga breed na yon. Kaya white ang shell ng mga Loman white, Decal white. Yan, mga manok na yan. Ano? So ngayon, alam nyo na kung ano yung pigment na responsible sa kulay brown na shell at saka kulay green or kulay blue na shell. Ano? So ano pa yung mga tanong dito? Pinagsama-sama ko na lang lahat ng tanong tungkol sa kulay eh. Okay. O ito, mas masustansya ba yung brown na itlog kaysa sa mga puti? Walang perming oo o hindi na sagot. Sabihin ko kung bakit, no? Kung parehas lang ang style ng pag-aalaga sa mga manok na nangitlog doon sa itlog na pinag-uusapan natin, parehas lang ang pag-aalaga, then white man yan or brown ang shell niya, parehas lang ang nutritional value. Pero kung yung nangitlog ng puting shell, halimbawa meron kang may Decal white ako, tapos meron akong alam naman natin pag Decal white, white ang shell. Pag Decal brown, brown ang shell. No? So, halimbawa meron naman talaga ako Decal white, Decal brown. Sabihin na natin na yung Decal brown ay naka cage free pero may bubungan lahat ng nalalakaran niya. Pero yung aking Decal white, sabihin na lang natin naka free range, no? Ibig sabihin continuous yung ranging area niya. Although hindi naman unlimited, may bakod pa rin pero mas malawak, no? Under the sun talaga siya, nakakapag sunbathing siya, nasa damuhan, malawak. Ngayon, in that case, maaaring maging mas masustansya yung nutrisyon ng itlog ni Decal white kumpara kay Decal brown. Bakit? Kasi
Mayroong isang pag-aaral na nakita nila na yung mga manok na mas matagal yung oras na ilalaan nila under the sun, naaarawan sila, mas tumataas daw yung vitamin D na content ng itlog. And to be specific, vitamin D3. Vitamin D3, no? Mas tumataas daw yung vitamin na yon doon sa itlog ng mga manok na mas matagal ang exposure sa sun kumpara doon sa mga hindi masyado. Another, sabihin na natin yung Decalb White ko ay mas mataas yung level ng omega-3 fatty acids sa feeds nila, no? Halimbawa, kumakain sila ng commercial feeds. Alam naman natin, may fish oil yan. Pag fish oil kasi, pampataas yan ng omega-3 fatty acids no? Yung fish oil. Subukan nyo mga pagka tinastas nyo yung sako ng commercial feeds, no? Yung sinasabi ko parang ticket ng bus. May nakasulat doon na na ingredients na fish oil, meron doon. Samantalang itong aking halimbawa, Decalb Brown ay hindi sila nagko-commercial feeds. Although merong omega-3 fatty acids ang kanyang mga nakakain, tinadtad lang na damo, gulay, madre de agua, dahon-dahon, mas mababa ang kanyang omega-3 level kumpara doon sa omega-3 level ng feed concentrates ng Decalb White ko. In that case, magiging mas masustansya yung itlog netong breed ng manok na kumakain ng mas mataas na omega-3 fatty acids kaysa doon sa hindi masyado. No? So, dalawang anggulo na lang pag-usapan natin na nakakaapekto sa sustansya ng itlog. Yung exposure sa sun, according to studies, ay mas tumataas yung vitamin D3 level at saka yung sa kinakain sa diet nila na mas mataas ang omega-3 fatty acid levels. Okay? So, pero kung same lang ang cultural management, pare-parehas lang silang naka-free range, walang difference ang magiging sustansya ng itlog ng dalawang breed ng manok na yung isa ay puti ang shell, yung isa ay brown ang shell. Dagdag mo pa yung mga olive o kaya green o kaya blue-green na kulay ng shell. Okay? Everything is relative kasi kaya gumagawa ako ng mga scenario sa mga examples ko. Ano pa ba yung mga tanong dito? This one, okay, tinatanong nito mas maganda ba yung lasa ng puting itlog kaysa sa brown egg? Natikman ko naman na parehas yan, no? Ilang dekada na nakakaraan no? Regular naman kaming nakain ng itlog na puti ang shell at saka brown ang shell. Idagdag mo pa nga pati yung mga blue-green ang shell dahil may Americana nga kami. Parehas lang ang lasa, no? Pero meron akong napansin, I don't know sa mga kasamang ko napansin nila. At sinasang-ayunan din ng pag-aaral ko noon, no? Na kapag daw mas mataas kaysa sa nararapat, yung level ng omega-3 fatty acids, no? Na kinain ng isang layer, mas nagre-reflect yung lasa, sa lasa niya yon, parang nagkakaroon ng sulfur-like na lasa, no? Hindi naman yung yung hindi ko ma-explica kung ano exactly yung lasa kasi sense of taste na pinag-uusapan natin hindi ko ma-describe unless malasaan din ninyo, no? Matikman din niyo, no? Meron siyang distinctive taste kapag purong commercial feeds ang ipinapakain sa manok, no? Mas mataas kasi ang omega-3 fatty acid levels nun kumpara doon sa naka-free range. Mas maganda yung hybrid yung kanilang pagkain, diet nila. Mas maganda yung hybrid ang diet, no? Yung naka-free range, may damo silang nakakain, o kaya kahit hindi sila naka-free range, ipapasok naman yung mga dahon, damo sa cage nila, no? Cage free pero hindi sila naka-battery cages, yun, ipapasok yung mga damo, yung mga dahon ng madre de agua, malunggay, ng mulberry, mga ganyan, mas maganda yung balanse, yung
diet nila. Hindi yung nakaasa ka lang sa commercial feeds at hindi naman yung nakaasa ka lang sa padahon-dahon lang din. No? Combination, kumbaga. Kaya hybrid ang tinawag ko, sinabi ko kanina. Okay? So may kinalaman to yung yung kung anong kinakain. Siya rin siyempre ang makakaapekto doon sa lasa, no? Pero kanyo yung mas matagal ang exposure ng manok sa araw, pag ba mas tumataas ang vitamin D3 level nag-iibang lasa? Hindi po. Sinearch ko na rin yan, hindi siya nagre-reflect sa lasa yung taas o baba ng vitamin D3. Okay, eto pa. Bakit daw mas mahal yung brown eggs? No? Bakit mas mahal? Yung nagtanong dito, according to my research po, sabi niya, parehas lang naman po ang lasa. Baka na-research na rin niya, parehas lang din ang nutrisyon, no? Under the same cultural management, under the same feeding program, same lang nutrisyon. Pero bakit mas mahal ang brown egg? Ang sagot lang po dyan ay dahil mas mataas ang perceived market value at perceived nutritional value ng brown egg kaysa sa white egg. Kita naman natin sa palengke, di ba? Nami-misuse pa nga yung salitang organic Basta naging brown ang shell, idinidikit basta-basta na lang ang salitang organic. Organic. Hindi po. According to my research na naman, dyan sa official website ng isang ahensya ng gobyerno kung saan naka-register lahat ng mga organic farms, no? Certified organic farms sa Pilipinas, well, as of a few weeks ago lang, di ko lang alam kung after ko mag-research nun, nagkaroon ba ng another one na rehistrado na as an organic farm. But a few weeks ago, wala pa namang isang buwan na nakakaraan, wala ni isa na rehistradong organic farm, lisensyadong organic farm sa Pilipinas. No? Unless hindi updated yung online database ng government agency na yon. No? Pinost ko sa Facebook page ni Alpha Adventure Farms. No? Pwede nyo i-type na lang sa buong page yung salitang organic para lumabas yung mga post ko na kung saan present yung word na organic. That's the method kung paano nyo mapifilter lahat ng mga posts sa Facebook page. Okay, so perceived market value, ano pa? Based on my experience na rin, yung mga brown eggers, usually mas malalaki ang katawan nila kaysa sa mga white egger kumpara sa decal white. Pag kinumpara mo ang decal white sa decal brown, mas malaki ang katawan, ang body weight ng decal brown sa decal white. Naka-indicate din yan sa website ni Decalb Company. Now, mas malaki ang katawan ng kumakain, mas maraming kinakain yan. So, pwede natin i-attribute doon kung bakit mas mahal ang brown egg kumpara sa white egg. Dahil mas mataas ang cost of production in terms of feeding program nung brown egger kumpara kay white egger. Nga lang, hindi ko alam kung alam ba ng mga nag-aalaga ng mga brown egger at white egger yung ganon. No? Hindi ko alam kung naglilista sila o nagko-compare sila o nagre-research sila. Okay, ano pa ba dito mga tanong na to? Well, actually, yun lang. No? Mayroong pang iba dito na mga tanong na nababanggit yung kulay ng itlog. Pero I think yung mga tanong na to, they deserve a separate video. Pero, ayan nasagot ko na kung paano ba yung paano nagiging brown, paano nagiging olive, paano nagiging green, paano nagiging blue-green, paano nagiging white ang shell ng itlog. Isa pa pala, ko lang, kasi baka mamaya itanong na naman nyo, sa comment ito, might as well, sagutin ko na rin in advance, naisip ko lang. Ano yung mga ibang factors na brown egger, Rhode Island Red? Bakit minsan nagiging pink na lang o nagiging mapusyaw yung pagiging brown ng egg niya? Sa mga brown eggers, according to science and to my experiment as well, science and my experience as well, basta tumatanda ang manok, ang brown egger, Rhode Island Red man yan, Black Australorpian, Barred Plymouth Rock, Decal Brown, mas tumatanda yan, lalo na kung papunta na siya sa 2-year-old, magmula na ito ina-hatch, nagiging light na yung pagiging brown ng shell ng kanyang itlog. No? So, it goes with the age. Mas tumatanda, mas nababawasan yung pagkaka-brown ng egg nila. Ano pa? Stress. No? Naranasan ko yan about 4 or 5 years ago. No?
Nung nagsisimula pa lang ako, may aso ako doon. Napansin ko yung mga layers ko malapit doon sa tahol na aso ko. Bakit iba yung kulay ng mga shell ng itlog nila kumpara doon sa mga malayo doon sa aso? Pare-pares lang naman ang hatch date ng mga yun kako. Pare-pares lang naman ang kabuuan ng cultural management ko. Diferensyang mas malapit lang ang mga grupong to doon sa asong maingay. No? So, napatunayan nga ng science din na yung stress, no, nakakapag-cause yan ng ang tawag dito, naapektuhan niya yung paglabas or pagka-delay ng paglabas ng itlog. Kasi, ganito, nadidikit yung pigmentation or pigment na binanggit ko sa inyo kanina, no, yung protoporphyrin, IX, o kaya yung biliverdin, nadidikit yan doon sa itlog habang rumorolyo yan sa oviduct, 4 na oras, no? 4 hours bago yan lumabas doon sa oviduct, lumabas sa puwet ng manok. Well, actually, hindi puwet yun. Anong tawag doon? Anong tawag doon sa labasan ng itlog ng manok? No? Commonly, we call that puwet ng manok. Pero hindi yun puwet. Binanggit ko na yan doon sa mga 3 video na yata. No? I-check nyo yung mga chicken-related videos ko. Diniscuss ko doon kung paano yung formation ng egg. So, nandun lahat yung mga diniscuss ko yung mga parts at process ng development ng egg. No? Kaysa sa ulitin ko na naman discussion dito, aabot tayo ng 20 minutes dito. Now, 4 na oras bago lumabas ang itlog, didikit yung pigment na yan. Kapag halimbawa, na-stress ang manok, imbes na 4 hours pa na mananatili sa loob ng oviduct yung itlog, napaagang lumabas yan. No? Kasi nga, ang ingay ng aso, no? Napapraning ang aso, wala namang nakikita ng ibang tao, tahol pa rin ang tahol, na-stress ang manok, napaaga. So, hindi magkakaroon ng deposition, hindi madedeposit yung polyporphyrin, kung yan ay Rhode Island Red, doon sa shell ng itlog niya. So, ang mangyayari ngayon, mapusyaw ang kulay ng shell. Mapusyaw. No? Ngayon, kung na-delay din naman, hindi rin maganda yon, no? Kapag na-delay ang paglabas niyan, halimbawa, na-overdue, kumbaga, sa stress, no? Hindi makapirmi yung manok doon sa pugad, may palaging dumadaan doon sa area yun, nabubulabog siya, so na-delay. Buti nga, hindi nagka-prolapse, di ba? Pero na-delay. So, ano magiging tendency niyan? Makaka-apekto doon sa chemical process ng pigmentation niya, no? So, magiging mapusyaw na naman ang kulay ng itlog niya. Kaya pati doon sa mga Amerikana ko, kahit na blue-green ang kulay nun, minsan hindi pare-pares ang tingkad. Merong iba na mas matingkad ang pagiging blue, merong iba naman na parang halatado mong medyo may pagkamanipis. Slight lang naman, no? Blue-green pa rin naman silang lahat, generally speaking. Wala namang white doon, wala din namang brown. Pero makikita mo naman, mas matingkad ito ah. No? So, may kinalaman dun sa stress din minsan. Hindi lang naman tungkol sa aso ang cause of stress. Pwedeng init ng panahon, lalo na ngayon. No? Ako po, yung heat index dito, 36 degrees centigrade, pero ang pakiramdam ay 40 degrees. No? Nakaka-apekto rin yan sa pigmentation. No? Ano pa? Yung age, yung stress. Yun lang gusto kong idagdag. Kaya kung halimbawa magtatatlong taon na ang edad ng inyong Rhode Island Red, huwag nyo nang kumpunihin yun. Matanda na siya, relatively speaking. No? Kaya kung pumusyaw, naging malapink na ang kulay ng shell ng kanyang itlog, dahil doon sa kanyang katandaan na. Okay? So, dun sa mga kung gusto nyong matutunan ang kabuuang programa ko sa chicken farming, nandiyan na sa description ng video yung link. Click na lang ninyo at basahin po ninyo lahat. No? Simpleng English na lang ang ginamit ko doon. Basahin nyo lahat from top to bottom. Lahat ng mga palagi nyong tinatanong, sinagot ko na doon sa mismong page na yon para hindi pa ulit-ulit ang tanong at sagot. Alright? So, sa mga gustong bumili rin ng Rhode Island Reds, Barred Plymouth Rock, Decal Brown, Black Australorp, at alinman doon sa mahigit 10 klase ng manok na meron kami, nandyan na sa description ng video yung link. Mga link, or mas mahigit, dumirekta na lang kayo sa website, alphaadventure.com. Kalikutin ninyo, nandun sa taas, animals, chickens, at yun na yun, nandun na lahat. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.